Ano daw ba yung taper na magmumukha pa rin siyang manipis o parang fade pa rin? O sige, gawin natin itong high taper. Lagyan lang natin dito ng guideline sa may likod ng kanyang tenga. And then, tataasan natin yung pagkaka-fade sa may patilya. Ganon din sa kanyang likod. Gawin natin itong number 1 na clipper guard sa may paikot sa kanyang pinakang tenga. And then, lagyan ng lineup. Gamitan natin ng trimmer natin. Lagyan ng pinakang baseline dito sa may patilya. At lagyan din ng pinakang baseline dito sa likod. Mataas na taper yung gagawin natin dito. Tapos gamit tayo ng clipper guard 0.5. Ganoon din sa likod, gamitan natin ng 0.5 na clipper guard. Pagkatapos niyan, tatanggalin na natin yung clipper guard niyan. Proceed tayo sa 0 close, 0 open. Daruin natin yung pinakang adjuster niya dito sa kaliwang bahagi. Kapag may nakita tayong dark spot, tanggalin natin yung clipper guard na 0.5. Tapos naka-0 lang, and then ibalik uli natin kung kinakailangan na magnipis tayo sa may itaas na bahagi nito. Ganyan yung kadalasan ginagawa ko kapag napokus ako sa isang part. Tatanggalin ko yung clipper guard, and then ibabalik ko uli kapag may nakita akong makapal na bahagi ng buhok. Para hindi mo persa yung pagnipis, importante yung pinapatungan natin ng clipper guard. Gamit tayo ng mas manipis na talim kung hindi natin matanggal yung pinakang guideline niya. Kung hindi naman kaya ng mas manipis na talim, gamitin natin yung ating trimmer. Sigurado tanggal na yon dahil mas manipis ang talim nun. Overcome, tanggalin natin yung mga pinakang kanto-kanto niya. Kung nagsasawa na kayo sa fade haircut, gusto nyo na may konting forma, manipis, kamukha din ng fade haircut, magpagupit kayo ng high taper. Okay na okay din yan. Magkakameron siya ng forma sa may likod ng tenga na may guhit na nakakarve din ito. Gamit tayo ng shaver para mas makinis yung pagkaka-fade sa may patilya at sa likod nito. Gamit tayo ng tining scissor sa pagtanggal ng mga dark spot, yung mga nabubuong buhok o yung naiipon sa parting may mga lubak-lubak na anit. Basahin muna natin yung lugar ng pag-aahitan bago tayo mag-ahit. Importante kasi yung naaahitan natin yan para lumulutang yung gupit na ating ginawa. Ito na yung finished product ng ating ginawang gupit. Maraming salamat mga kabarberos.